Dito tayo sa susunod na video naman natin. Naniniwala ba kayo na nakamamatay ang Panadol? Kasi may napanood akong video eh. Ayan. Pahiram muna ng video mo, te ha. Pakinggan natin tong video na to. Isang OFW ang binawian ng buhay ngayon dahil sa sobrang paggamit nito ng Panadol. Sikat ang gamot na ito sa mga OFWs. Bukod kasi sa madali nitong matanggal ang sakit sa katawan, nakakawala rin ito ng hangover. Pero Tama ba yung narinig natin? Dahil sa sobrang pag-inom. Na-overdose siguro to. Hindi dahil sa Panadol. Hindi dahil sa Panadol siya namatay, kundi sa sobrang paggamit ng Panadol. Parang ganun yata tayo lumalabas. ang hindi alam ng iba, mas grabe pala ang epekto nito sa katawan kung hindi ito nagamit ng maayos. Pwede pala ito ikamatay. Kaya kung isa ka sa mga gumagamit nito kabayan, panoorin nyo ang video ito para makapag-ingat po kayo. Ibinahagi ngayon ng isang OFW na isang content creator ang mahalagang impormasyon patungkol sa nangyari sa kanyang kaibigan na isang OFW na binawian ngayon lang ng buhay. Ayon kasi sa salaysay nitong ating kabayan, namatay daw ngayon ang kanyang kaibigan na isang OFW dahil sa komplikasyon sa atay. Nakahiligan daw kasi ng Komplikasyon sa atay. Baka umiinom to ng gamot na walang laman ng tiyan. Diba? O kaya, nalilipasan ng kain. Sobrang kape. Diba? Sobrang junk food. Sobrang alak. Sobrang, tawag dito, sobrang soft drinks. Sobrang, hindi kaya? Pero bakit Panadol? Bakit Panadol ang sinisisi? kanyang kaibigan ang pag-inom ng mga gamot. Inaasa daw nito sa gamot ang kanyang mga karamdaman kahit konting sakit, konting pagod sa katawan, umiinom daw ito kaagad ng Panadol at Ibuprofen. Kahit walang laman ang tiyan at minsan pa daw ay sinasabayan pa ng soft drinks. At para sa karagdagan pang Ayun naman pala. So, hindi ho kasalanan ng Panadol yun. Hindi kasalanan ng Panadol yun. Masyado namang malisyoso yung, yung reporting na Panadol. Mamaya, kasubukan kayo ng Panadol niyo. Diba? Tama, hindi. Hindi kasalanan ng Panadol yun. May nararamdaman na siya, ba't hindi siya nagpa-check up? Diba? Inabuso mo yung Panadol. impormasyon, narito ang buong video. W, bisan asa nga OFW, Hong Kong man, Saudi, Kuwait, Arabia, asa pa Bakit parang si ate puyat? Te, okay ka lang ba? Okay lang ba si ate? Parang haggard siya, no? Stress. Ate, magpapahinga kayo lagi. Huwag puro sub-sub sa trabaho, ha? Huwag puro sub-sub sa trabaho. Ito, parang ang bigat-bigat ng dala-dala ni ate, no? Naaawa lang ako. Hindi ko naman inaano si ate sa itsura niya, no? Pero parang may problema siya. Tama ba? Parang ang bigat-bigat ng dala niya, oh. Puyat siguro si ate. Ito ba yung content creator na sinasabi ng vlogger? Huwag ka muna masyado mag-content. dapit mga ka-OFW. Na ako ibalita kaninyo ha. Kitang mga OFW katungod sa pagod na to, usahay pagod ta. Usahay magsakit itong ulo, wara bagin na to madali-dali inom og Panadol. Mao naman ginato o Brufen ana. Pero ako ipayo ninyo, usa mo inom kaon sa dan, ayaw mo inom nga way kaon. Okay? O dili jud maayo sa lawas ang Panadol ug ang Brufen. Kay ang result adto sa ato ang liver, sa atong atay. So manginaot ko ninyo nga dili unta perminti mo inom ana. Kay akong amiga karon namatay sa liver tungod sa sigig inom og mga tablitas. OFW sad siya tungod sa kapoy. Kada kapoy, kada sakit, kung asa sakit inom Brufen, inom kuan di na matulog mo kaon. Mao na ni resulta. Ug dili sa gid maayo nga moinom kag Panadol nga moinom og Pepsi. Di gid maayo. Payo na nako bilang kinasing-kasing sa inyo.
Tama naman. Bakit naman gano'n? Ano sinobra mo eh. Too much is not good also. Sobra eh. Sobra sa maalat. Liver daw eh. Liver daw eh. So bakit kasalanan ng... Bakit Panadol? Bakit Panadol ang... Bakit Panadol ang issue dito? Yun naman pala eh. O kumakain, uminom ng gamot, hindi walang kain, sobra sa soft drinks. Baka meron na 'tong nararamdaman. Baka nga. Kasi hindi rin naman ho tama. Sino dito mag-a-agree sa sasabihin ko na hindi naman laging tama na pag may nararamdaman ka, inom ka ng Panadol. Kung paulit-ulit yung nararamdaman mo, ba dapat 'di ba kailangan pumunta ka na ng ospital? 'Di ba? Kung paulit-ulit mong nararamdaman yun eh. Kung paulit-ulit kang ginagago ng mahal mo, nararamdaman mo na yan, bakit ka pa magtitiis? Ah, anong connect? Ewan ko. Anong connect ng sinabi ko? Pangit ka, Banding. Okay? Kay health is wealth. Lahat talaga ng mga gamot mga kababayan ay may mga side effect, kaya napaka-importante talaga na magpakonsulta muna tayo sa mga doktor para mabigyan tayo ng tamang gamot. Kung wala tayong oras na magpunta sa mga hospital at kung kaya rin naman natin tiisin ang sakit, pagod, uminom na lang tayo ng maraming tubig at magpahinga. Huwag tayo mag-self-medication dahil hindi natin alam kung ano ang magiging epekto ng gamot sa ating katawan. Tama. Huwag kayong I'll touch myself na lang. I'll touch myself na lang. Myself na lang. Hindi tama yan. Tama yung sinasabi ng vlogger. Oo. Pag may nararamdaman ka na at hindi ka sigurado, gaya na sinabi ko, kung paulit-ulit mo nang nararamdaman to, ba dapat po talaga pumunta ka na ng ospital, magpa-check up ka, di ba? Akala natin okay na tayo pero yun sa loob pala ng ating katawan, Akala natin okay na tayo. Akala natin move on na tayo pero nang nakita mo nanumbalik yung, ay, mahal ko pa pala siya. unti nang nasisira na maging sanhi pa ng bigla nating pagkasawi nang wala sa oras. Naway magsilbing aral sa atin itong nangyari sa kaibigan ni Kabayan. Hanggang dito na lamang po. Diba? I don't think that it's Panadol. Yan. Ate, baguhin mo yung title mo ha. Panadol kasi yung title mo. Baguhin mo yun ha. Hindi maganda yun ha. Clickbait, no? Pero hindi kita masisisi kung clickbait yung ginawa mo, no? Ginagawa ko rin naman yun. Grabe naman, no? Dahil sa Panadol. So, yung mga tao niyan, siyempre, yung mga tao po, uh, what are the reason bakit hindi nagpapa-check up yung iba? One, walang pera. Number two, ayaw pa-check up ng amo. Kasi case-to-case basis naman yan. Hindi naman ho nabanggit dito sa video na to kung ano trabaho ng OFW, di ba? Kung ito ay kasambahay, maaari pa natin ma-conclude na baka hindi pinapayagan ng amo na magpa-check up. O minsan yung amo talaga, 'di ba? Sino dito yung mga kasambahay? 'Di ba pag may nararamdaman kayo kahit hindi nila naiintindihan, sasabihin nila Panadol, Panadol, 'di ba? Tama, hindi. Pag mga ganun, mag-ano na kayo, overreact. Ah. Hindi po ako nagbibiro Hindi ako nagbibiro. Hindi po ako nagbibiro. Ginawa yan ng isang OFW na sinabihan ko. Kasi masakit talaga yung tiyan. Tapos ayaw dalhin ng amo sa ospital. Ang sabi ko kay OFW, dramahan mo. Yung talagang namimilipit ka sa sakit. Ang ginawa, effective. Oh, effective. Talagang gumaganon siya. Oh, talagang dinala sa ospital. Sinugod sa ospital dahil namimilipit sa tiyan, sa sakit na. Pero totoo na may sakit siya sa tiyan. Kaya lang ayaw talaga siyang dalhin sa ospital. Kaya sabi ko kay ate, tsumempo ka. Tsempuhan mo na nandun lahat. Tapos, mag-inarte ka. Wow, talagang ang ginawa. Hindi ko sinasabi yung kalokohan ko. Ngayon ko lang ko sinabi yung kalokohan ko. Pero totoo yun. Oh, dinala sa ospital. Doon nalaman may appendix. Doon nalaman may appendix si ate.
Oh, sabi ni ate, ako hindi pabor, sir. Ma'am, saan ka hindi pabor? Okay, siguro dun sa ano natin, sa poll. Oo. Ayan, 5%, oo, gusto ng mga tao na gastusin ng pera para sa mga OFW nakakulong na mga bakla. 95% ayaw gastusin yung pera ng Pilipinas, kaban ng bayan para sa mga ito. Respetuhin natin yung mga tao po na ano tawag ito? Gustong maisalba itong mga, siyempre ako, technically gusto kong maisalba itong mga to. Pero they have to face the consequences. 'Di ba? Kailangan nilang matuto sa mga mali nila. Hindi yung, "Ay, butik na 'yan." Minsan kasi alam niyo sa totoo lang, ang tao kailangan ipakita natin yung firmness ng batas, eh. Yun, eh. Appendicitis kasi lahat naman tayo may oo, appendicitis po, yun tama, appendix. Oh, may nadali sa appendix. Oh, appendicitis. So sabi ko dun sa worker, tiyempuhin mo na nandiyan yung amo mo, lahat nandoon. Friday nangyari yun, eh. Ang ginawa niya, talaga nag-inarte daw siya, sumisigaw siya sa sakit, sinugod sa ospital. Doon nalaman na may appendicitis. Oh, may tama sa appendix. Yun. Pero hindi ko inaano, hindi ko sinasabi sa lahat na gawin niyo 'yon. Baka naman mamaya ikaw naman, depende sa kaso mo 'yan, Baka mamaya depende sa kaso mo masakit yung ulo mo pero tiyan mo yung sinasabi, sakit ng tiyan ng ulo ko." Ulo pero nasa tiyan ka, paa mo kabady. Anyway, God bless everybody. We'll see you on the next episode. Mabuhay ang mga OFW, mabuhay ang